The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nagtatrabaho bilang basurero na nakatira sa isang tambakan ng basura kung saan nakakakita siya ng kababalaghang hindi niya inaasahan. Ako si Eric at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ngayon ay maayos ang aking buhay, ngunit dati ay naranasan kong maging basurero matapos mapariwara sa buhay dahil sa aking pagkalulong sa droga na nagsanhi ng aking paglalayas. Dahil din sa aking pagka-addict ay naubos ang aking pera hanggang sa mauwi ako sa kalsada at napatira sa tampakan ng mga basura. Muntik na akong humantong sa pagnanakaw o pang-hold up para lang makahit-hit, ngunit may nag-alok sa akin ng pagiging basurero. Si Mang Nestor ang tumulong sa akin na mas maging maayos ang aking buhay kahit paano. Ginagabayan niya ako para hindi na ako makagamit ng mga bisyo at para magkaroon ng lakas ng loob na magbagong buhay. Gayunpaman ay palihim akong gumagamit pa din. Isa sa mga tinuro sa akin ni Mang Nestor ay ang hirap ng aking magiging trabaho dahil pisikal ito at madami ang hindi kaya ang amoy at dumi. Kung ano-ano daw ang maaaring matagpuan ko dito, ngunit sa unang araw pa lang ng aking trabaho ay nangilabot na ako. Dahil nabalita sa amin na may natagpuan di umanong katawan ng lalaki sa isang tambakan ng basura. Natagpuan itong duguan matapos na di umanong mauntog sa sahig dahil sa pagkalasing. May natagpuan din daw na droga sa kanyang mga bulsa. Kinilabutan ako nang maisip na may posibilidad na makakita ako ng patay sa aking pagkuha ng basura. Alam ko sa aking sarili na kaya kong sikmurain ng baho at pandidiri, ngunit hindi ko inaasahan na makakita ng maraming dugo. Gayunpaman ay sa droga ako lumapit. Ito ang aking naisip gamitin para labanan ng takot dahil ito ang nagpapakalma at nagpapasaya sa akin. Karamihan sa oras na gising ako ay tila lumulutang lang ako at wala masyadong maalala. Sa ganong paraan ko din nalalabanan ang antok at pagod. Kaya naman lalo akong nangayayat at naging mas mahina dahil sa aking paggamit. Kahit napansin ni Mang Nestor na tila mas may lakas ako sa pagtatrabaho, ay lingid sa kaalaman niya ay dahil ito sa droga. Gayunpaman ay hindi maalis sa aking sarili ang hiya. Dahil sa daming naitulong sa akin ni Mang Nestor ay nakakahabag na niloloko ko siya ng patago. Na sa dami ng tinulong niya sa akin ay sinusuklian ko ito ng panlilinlang. Ngunit dahil sa epekto ng droga ay hindi ko mapigilan ang sarili ko sa paggawa ng mali kahit nais ko nang tumigil. Isang araw ay kinausap ako ni Mang Nestor at kinabahan ako dahil baka nabuking na niya ang aking sikreto. Sa gulat ko ay binalitaan niyang mag-ingat ako dahil sa mga nababalitang natatagpo ang patay dahil sa aksidente na epekto ng bisyo o droga. Marami kasing mga adik na katulad ko ang nakatira din sa tambakan ng basura na tinutuluyan ko. Lahat kami ay sumusubok magbagong buhay, ngunit nahihirapan kaming bumangon. Lalo na't nagkaroon ng usap-usapan na may halimaw na namamataan sa aming lugar. Isang gabi, habang naglalakad-lakad ako galing trabaho, ay lutang ako dahil kakagamit ko lang. Lumilipad ang isip ko nang bigla akong makarinig ng kaluskos sa aking likuran. Naaninag kong may tao lang sa aking likod, ngunit pagtalikod ko ay nagulat ako. Dahil tumambad sa aking harapan ay isang halimaw
na tila nababalot ng basura. Dahil medyo wala ako sa tamang bisyo, ay halos madapa-dapa ako sa pagtakbo dahil sa aking nakita. Nagmadali akong makauwi ng bahay para makatakas sa halimaw. Hindi ako makapaniwalang totoo ang usap-usapan sa amin at naisip kong baka ang halimaw na ito ang sanhi ng mga sunod-sunod na namatay sa aming lugar. Mas nangilabot ako nang mabalitaang may natagpo ang patay na naman sa amin kinabukasan. Isang babae di umano ang natagpuang chap-chap ang katawan matapos pagtatagain ng kanyang asawang lulong sa droga. Napagkamalan daw nito di umanong halimaw ang babae kaya niya ito nagawa. Halos karamihan sa amin ay nawindang sa balitang iyon. Ngunit iilan sa amin, tulad ko, ay nalunod sa takot at mas kumapit sa droga bilang paraan na pagtakas sa realidad. Karamihan sa amin ay takot harapin ang katotohanan at hirap ng buhay na hindi gumagamit ng bisyo. Ngunit nagbago ang aking buhay isang gabi. Habang humihitit ako isang gabi sa labas, ay napapaisip ako na hindi na sapat ang aking kinikita para sustentuhan ang aking paggamit. Nagpasya akong kailangan ko ng magnakaw, ngunit habang malalim ako sa pag-iisip, ay nakarinig ako ng ingay sa aking likod. Pagharap ko, ay malapit na pala sa akin ang halimaw at tila hinihila ako nito papunta sa kadiliman. Tila naghihingalo din ako at hirap makahinga habang dahan-dahan akong binabalot nito sa basura. Maya-maya ay nakaramdam ako ng kamay na humihila sa akin pabalik. Bigla akong natauhan at kasama ko si Mang Nestor. Pinaliwanag niyang natagpuan niya akong nangingisay sa sahig habang may nakaturok sa akin. Dun ko napagtanto na hindi totoo ang aking nakita at iyon ay dahil lamang sa epekto ng aking droga. Dahil ang tunay na halimaw ay ang pagiging lulong sa droga at ito ang pinakamalaking bagay na pinagsisisihan ko. Sinunog ko lahat ng aking mga ginamit at tinulungan ako ni Mang Nestor para ayusin ang aking buhay. Ngayon ay 10 taon na akong hindi gumagamit. Kahit simple lang ang aking trabaho bilang basurero, ay marangal ang aking naging buhay simula nang magbago ako. Mas ikinahihiya ko ang aking nakaraan bilang adik at ngayon ay pinagmamalaki ko ang aking pagiging isang basurero.